Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Anthony Abbot. Minabati ko po ng isang maligayang pagdiriwang ang Saint Anthony Abbot Parish sa Villasis, Pangasinan, ng aking home parish, sa pamumuno po ng aming parish priest na si Reverend Father Numeriano Gabot Jr. at ang kanyang assistant na si Reverend Father Fernando Melchor. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon na si Jesus ay nagpagaling ng isang may sakit sa araw ng pamamahinga. Isa pong mayroong kapansanan sa kanyang kamay. At maaari po na ito ay ginamit pa ng mga Pariseo upang lamang mapasama ang imahe ni Jesus, ang integridad ni Jesus. Nakakalungkot man isipin, pero may mga pagkakataon talaga na may mga taong gustong gawan tayo ng masama kahit na mabuti yung ating pinapakita sa kanila. Totoo yung kasabihan na we can never please everybody. Pero sa kabila nito na hindi maganda ang kanilang binabalak sa ating Panginoon, ang Diyos hindi po nagpatinag. Hindi po siya sumuko o sumang-ayon sa kung ano ang gusto ng nakakaraming sa kanyang paligid. Ang Diyos, ipinagpatuloy niya na gumawa ng mabuti, maski na marami sa kanyang paligid ang nagmamatiyag na sirain siya at siya po ay mapasama. Kaya kahit po gumawa ng paraan ang mga kaaway ni Jesus na pagmasdan si Jesus na lalabag sa batas ng pamamahinga, ang Diyos kanya pong ipinagdiinan na mas mahalaga ang gumawa ng mabuti kaysa sa sumang-ayon sa kung ano lamang ang maganda sa mga nasa paligid o nakakarami. Kaya sabi ni Jesus, sa harap ng mga taong may ayaw sa Kanya, sa harap ng mga taong gusto siyang sirain, sinabi niya sa may kapansanan, stretch out your hands. At ito rin po yung command ng Panginoon sa atin ngayon, to stretch out our hands to those who are in need, to those who are powerless, to those who are sick, to those who are poor in our society. Tayo po ay ngayon ginagamit ng Diyos upang ma-accomplish may sakatuparan yung kanyang mga kagustuhan sa ating kapwa-tao. Pero marami sa atin ay gaya ng lalaki sa ating ebanghelyo ngayon ay mayroong withered hand. May kapansanan sa kamay na takot tayong tumulong sa ating kapwa-tao. Kaya mga kapatid, sana po huwag tayong maparalyze na gumawa ng mabuti nang dahil lamang ito ay makakaepekto sa ating imahe, makakaepekto sa ating rating kasi hindi sang-ayon ang nakakarami o kaya naman yung mga tao sa paligid natin. Huwag nating pahintulutan na tumigil tayong maging mabuti at gumawa ng mabuti nang dahil lamang we want our rating to increase, to go up. But let us continue to do what is right, to be good and to continue to do good despite of some people who do not like what we are doing.
Sometimes in our life, in the good that we do, our actions do not merit the reward here on earth. But let us be assured that the good that we do is our reward itself. Kaya sana po, ito yung ating panghawakan. At alam naman natin kung hindi man masuklian o hindi man mabigyan ng gantimpala yung kabutihan na ipinapakita natin dito sa ibabaw ng mundo, ito ay nakakasiguradong masusuklian o mabibigyan ng gantimpala na mas higit pa sa ating inaakala sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya po ipagpatuloy lang natin gumawa ng mabuti. Let us continue to stretch out our hands to other people, and our act of stretching out our hands is also our expression of asking the Lord to help us in our need. So that as He heals us from our need, as He helps us in our need, we will also be able to stretch out our hands in extending our help, our support to the people we can be of help or support of. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.